Hallelujah, hallelujah. Isang magandang gabi po sa lahat at magandang umaga sa kung saan ka man naroon, no? Gabi, umaga, hapon, tanghali, anumang oras. Sino man naaabot nitong ating gawain ngayon. At binabati ko lahat ng mga kasamahan natin sa katawan ni Kristo. Kasamahan ng mga banal, kasamahan sa Iglesia ng Diyos na tayo ay nagkakaisa ngayon upang mag-aral ng Acts 2. Ayan. Last week ay na pag-usapan na natin mga kapatid, no, yung kalahati ng Acts 2. Siguro bigyan ko na lang ng ah, buod kasi alam ko hanggang 28 yung ating Acts 2:28 yung ating napag-usapan, no? Pero gusto ko siyang simulan dito sa 25. Yan, para makabuelo tayo, no? Sa 24. Nang makabuelo tayo dito sa susundan natin, no? Ayan. Sa simula ng Acts 2, dito nakita natin kung paano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Yahushua na ating hari, na siya'y magpapadala ng ah, siya'y ibibigay niya, ibubuhos niya sa mga apostol ang kanyang banal na spirito na siyang magiging gabay nila sa kanilang paghayo. Kaya hindi sila pinaalis muna doon sa Jerusalem. Ito ay araw ng Pentecostes at na ang meaning ay ikalimampu, pente, from the word pente. At ang nagmula yan sa ikaapat na kapistahan ng Diyos na pista ng mga linggo o Feast of Weeks. At ito ay isa sa pinakamahalagang ah, kapistahan ng Israel. At pagkatapos nun, doon sila na napuspos ng Espiritu sa pamamagitan ng dilang apoy na nakita nila at nakapagsalita ang mga disipulo ng iba't ibang lengguwahe sa pamamagitan nun. At doon, in-explain naman ah, ni Pedro sapagkat siya ang tumatayong leader ng mga apostol. On behalf sa mga apostol, no, kasama kasi niya yung 11 din. At yung isa din yung ah, kaka-designate lang, no, kaka-appoint lang na si Matias. At doon sinabi niya, no, yung Joel, yung pagkakasakatuparan ng hula o propesiya ni Propeta Joel. At dito sa 22 hanggang 23, ayan, dito ipinaliwanag ni Pedro na ang kanilang ipinagkaanulo na si Yahusha ng Nazareth ay siya ang sinugo ng Diyos at ginamit ng Diyos upang ah, patunayan, no, na sa pamamagitan niya gumawa ang Diyos ng mga kamanghamanghang mga bagay at palatandaan. At dito sinasabi niya na noon pa man ay niloob na ng Diyos, itinadhana na ang ating Panginoon, Kristo Yahusha, ay ah, mamatay at makaranas ng mga kapighatian. So dito na tayo sa 24. Yan. Basahin ko na lang hanggang 28, no? Sabi dito, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan. Share screen ko na lang. Yung pala yung nakalimutan ko mga kapatid. Ayan. Basahin natin sa 24. Subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagi nito. Gaya ng sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Hindi ako matitinag sapagkat kapiling ko siya,
Dahil dito natuwa ang puso ko at ang mga salita ko'y napuno ng galak at ang katawan ko'y mananatiling may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pinabayaan sa daigdig ng mga patay o tinatawag sa Griego na Hades. Sa Hebrew naman ang tawag diyan ay Sheol. At hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Itinuro mo sa akin ang mga landas patungo sa buhay dahil ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuno ng kagalakan. Itong buong talatang ito ay matatagpuan din natin sa Psalm 16 verse 8 to 11. Sabi dito sa mga awit 16 verse 8 to 11, aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Kaya't ang aking puso ay masaya at ang aking kaluwalhatian ay nagagalak. Ang akin namang katawan ay tatahang tiwasay, sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ng iyong banal ay makakita ng kabulukan. Iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay, na sa iyong harapan ng kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailan man. Gaya nga ng sinasabi natin, no, mga kapatid, pag nakakita tayo ng ganitong indent, ayan, no, ay meron siyang pinagkuhaan. At ang pinagkuhaan niya ay itong Salmo 16 verse 8 to 11. Kung nakita natin, Sheol ang describe, pagkakasambit dito sa daigdig ng mga patay. Na-explain na natin yung daigdig ng mga patay, no? Na kung paano ito naging makapangyarihan noon. Sapagkat hindi pa nagagapi ang kamatayan. At kung nais nyo pong balikan yung ano, doon nyo na lang po balikan, no? Ah, doon sa Acts 2 na pinag-usapan natin. Na itong daigdig ng mga patay na ito ay mawawalan na ng kapangyarihan pagka pagka natapos na ni Kristo yung kanyang ah, huling misyon. Ano ba yung huling misyon ni Kristo? Yung patayin, yung um, mapagtagumpayan, no? Na talunin ang kamatayan. Sa alam ko sa Revelation 20, 21 yata yun eh, 20, no, na itong daigdig ng mga patay na to o Sheol ay itatapon dun sa dagat-dagatang apoy kasama ng kamatayan. So, ibig sabihin, wala nang mamamatay sa panahon na yon sapagkat bibigyan niya na ng buhay na walang hanggan ang mga tayo ng tayo. Ayan, no. Highlight ko lang to, no? Sabi dito, at hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Ayan. So, eto na, dito na tayo sa ah, talagang naistapan natin, no? Sabi dito, mga kapatid, may katiyakang sinasabi ko sa inyo na ang ninuno nating si David ay namatay at inilibing. At nakikito ang kanyang libingan hanggang ngayon. So dito sinasabi ni Pedro, no, na bagamat ito ang sinasabi ni David ay parang tinutukoy niya yung kanyang sarili. Kasi sabi niya, sapagkat ang kaluluwa ko'y hindi mo pinabayaan sa daigdig ng mga patay, no? At hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang inyong banal na lingkod. Sinasabi dito ni Pedro na si David namatay din at inilibing. Pero hindi siya yung tinutukoy dito kasi hanggang ngayon daw ay naririto pa rin ang kanyang libingan. Ibig sabihin, hindi naman siya nabuhay muli. So, ang ibig sabihin, iba yung tinutukoy ni David dito nung sabihin niyang ang kaluluwa ko'y hindi mo pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Kasi hanggang ngayon, nandun pa din siya sa daigdig ng mga patay. At hindi mo hahayaang makaranas sa pagkabulok ang inyong banal na lingkod. I believe bulok na yung kanyang katawan. Tagal na nun eh. Ilang generation na yung dinaanan, no? Bago si Yahusha. At hanggang ngayon, nandun pa din yung libingan niya. So, bulok na yon.
yung katawan niya. So hindi siya yung tinutukoy doon. Meron palang tinutukoy doon. Sino kaya yun? Sabi dito, siya'y propeta at alam niya ang pangako sa kanya ng Diyos. So dito makikita natin na may pangako ang Diyos kay David na magiging haring tulad niya ang isang magmumula sa kanyang angkan. Alam ko na pag-usapan na natin to pero sige ah, balikan natin, no? Merong pangako o tinatawag na tipan ng Diyos kay David. At ito ay hindi mawawala kay David ang trono. Sabihin, ang trono niya ay mananatili magpakailanman. Yun ang pangako ng Diyos sa kanya. Basahin natin sa ikalawang Samuel 7:12-17. Sabi dito, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari. Sino yun? Si Solomon. Sabi niya dyan, at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin, which is true. Siya yung, sa kanya inatang yung pagtatayo ng unang templo ng Diyos. Kapag noon kasi, puro tabernakulo lang yung meron sila. Pero ito, templo na talaga na konkreto. Yan. Sabi dito, at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Yun ang word yun ang salitang binitawan ng Diyos kay David na mula sa lahi ni Solomon magmumula ang maghahari sa bayan ng Israel magpakailanman. So sino ba yung maghahari magpakailanman na yun? No? I believe siya ay si Yahushua. Sabi dito, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Pinarusahan naman si Solomon kasi nga siya ay nagkamali, nagkasala. Same thing, no? Totoo ang sinasabi ng Diyos. Ngunit ang paglingap ko sa kanya hindi magbabago. Di tulad ng nangyari kay Saul. Si Saul kasi, mga kapatid, ay pinabayaan ng Diyos. Hindi lang niya pinabayaan, no? Nagpadala pa siya ng masamang espiritu para alilain si Saul dahil sa pagsuway ni Saul sa kanya. Si Saul yung unang hari ng Israel mula sa lahi ni Judah. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Dito, clarify natin, no, na si Saul ang unang hari ng Israel. Alright. Hindi ko lang sure kung galing siya sa lahi ng Judah, pero I believe. Pero pwede nating i-search yan sa susunod, no? Pero dito sinasabi ng sa 16, magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono magpakailan man. Isinaysay nga ni Nathan, which is yung prophet na ginamit ng Diyos para sabihin kay David ang lahat ng mga gusto niyang ipasabi. So dito makikita natin, mananatili ang iyong trono magpakailanman. Yan ang pangako ng Diyos kay David. At ang tipan na yon ay pinagtibay pa dito sa verse na to. Sabi dito sa ikalawang Chronicles 13:5, sabi dito, hindi ba ninyo alam na pinagtibay ni Yahuwah ang Diyos ng Israel sa isang kasunduang hindi maaaring sirain, na si David at ang kanyang mga anak ang maghahari sa Israel magpakailan man. May mga tao kasi na nagsasabi na si David ay bubuhayin muli ng Diyos. Kasi siya yung maghahari magpakailanman eh. No? Ah, according yan sa mga iba pang nakakausap ko din online. Kasi kapag online, madami kasing mga impormasyon na hindi natin
kaagad dapat pinaniniwalaan unless ah, mapatunayan natin sa ating pagsasaliksik sa salita ng Diyos. So dito, sinasabi dito na hindi si David yung maghahari magpakailanman, kung hindi manggagaling sa kanyang mga anak. So hindi na bubuhayin muli si David para maghari dahil yung angkan niya sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ang anak niya si Solomon, tas anak ni Solomon, tas yung apu-apuhan, no? Hanggang sa dumating na kay Yahusha. So kay Yahusha, nasa katuparan itong propesiya o pangako ng Diyos. Pag nangako kasi ang Diyos, forever yun eh, unless tapusin ng Diyos yung pangako niya. No? Kaya tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya hindi pinabayaan ng Diyos yung angkan ni David ng Juda, sapagkat si David ay nagmula sa angkan ng Juda. At ang ating Panginoon ay nagmula sa angkan ni David, which is ang Juda. Kaya nga tinawag siya na Lion of Judah. At dito nakita natin, no, mga kapatid, no, na ang covenant ng Diyos magpakailanman. Kay, kay, kay Abraham, yung, ah, kay Abraham kasi yung physical na tuli, no, sa pagka-ika-8 taon ng baby. Tapos magpasa hanggang ngayon, may pagtutuli pa din, mga kapatid, no? Pero physical at spiritual na pagtutuli na din. Sa mga Gentile kasi hindi nila pwedeng, ah, hindi din sila makakapasok doon sa tipan. Kasi 8 years old pa lang dapat. Kahit nga ako, hindi ako nakapasok sa tipan na yun eh. Tinuli ako, 13 na eh. 12. No, I forgot kung anong ano. Pero nakapasok ako sa pamamagitan ng pagtutuli ng spiritual. At physically, natuli rin naman ako physically. Alright. And yung kay Noah sa pamamagitan ng Ark of Covenant, sa pamamagitan ng arko ng rainbow. At ngayon, yung walang hanggang tipan ng Diyos sa pamamagitan naman ni Kristo. Alright. So let's continue. Tingnan natin dito. Ayan, no. Tuloy natin, no. Sabi nga natin, no, magmumula kay David. Kasi maraming mahalaga kasi na ano eh, matutunan natin. Malaman natin yung mga propesiya. Dahil yung mga propesiya ng 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 Diyos at ng mga propeta sa pamamagitan ng pagkagamit ng Diyos ng mga propeta, mangyayari kasi yun. Kasi ang sabi ni Yahusha ganito eh. Basahin natin sa Matthew 5:17. Sabi niya dito, huwag ninyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. So gaganapin ni Kristo yung mga hula sa kanya ng mga propeta. Kaya mahalaga, ano yung mga hulang yun? Ano yung mga hula ng mga propeta na tumutukoy sa kanya? Pag unawaan natin yun, malalaman natin na siya nga ang Mesiyas na Mesaya na isusugo ng Diyos dito sa lupa. Basahin natin yung Jeremiah 23 verse 5. Mula nga ba sa lahi ni David? Sabi sa Jeremiah 23 verse 5, nalalapit na ang araw, sabi ni Yahuwah, napipili ako ng isang matuwid na sanga na magmumula sa lahi ni David. So merong sanga na tinutukoy dito na siyang pipiliin ng Diyos. At yung sanga na yon ay magmumula sa lahi ni David. Sabi dito, isang hari na mamamahala ng buong karunungan. Paiiralin niya sa buong lupain ang karunungan at katuwiran. So yung haring yon, according sa prophecy, dual kasi yung prophecy. Pwedeng mangyayari sa panahon nila
at pwedeng mangyayari din sa panahon natin ngayon. Sa panahon ni Kristo noon. One of the example na ng propesya na yon ay ah, yung manganganak ang isang babae, batang babae ng lalaki, no? At tatawagin ng kanyang pangalan na Emmanuel. Isa yon sa mga hula na tinupad ng ating Panginoon nung siya ay sinugo dito sa lupa. Ayan, no? Nakita natin meron daw branch, meron tinatawag na sanga. Puntahan naman natin tong Psalm 2. Ito, hula din to sa kanya, no? Sabi dito sa Psalm 2, verse 2, siya nga ba talaga ay hari? Sino ba yung haring yun? Sabi dito, mga hari sa lupa'y nagkasundo at sama-samang lumalaban. Hinahamon si Yahuwa at ang kanyang hinirang. So dito, nagkakaisa daw yung mga bansa, yung mga hari. I believe itong mga hari kung sa panahon ng last days, no, ay ito yung mga leader ng mga bansa na sama-samang lumalaban, no, sa hinirang ng Diyos. Kung babasahin natin to sa English, mga kapatid, no, basahin natin sa NKJV. Ayan, no, sabi dito, against the Lord and His anointed, saying, ayan. So, etong anointed na to, mga kapatid, no, ang ibig sabihin niya sa Hebrew ay Messiah. Ang ibig sabihin ng Messiah ay anointed. Pero sa Griego, ang Messiah ay Kristo. Christos sa Griego ang translation ng Messiah. Pero sa Hebrew, ang ibig sabihin ng anointed ay Messiah. So, ibig sabihin yung mga bansa daw ay nagkakaisa upang labanan ang Diyos, the Lord, si Yahuwah, at ang kanyang Messiah. So yung Messiah na yon ay tumutukoy sa ating Panginoong Yahusha sa huling panahon. Basahin natin sa 6, naktawan natin ng konti. Sabi dito, doon sa Zion sa bundok ng banal, ang haring pinili ko'y aking itinalaga. Yan. So dito, mga kapatid, no, paano paraan naging hari ang ating Panginoong Yahusha? Sapagkat siya ayon sa propesiya, ang itinalaga o pinili ng Diyos na hari na siyang maghahari sa bansang Israel magpakailan man. Napatunayan ba yun? No? Basahin natin sa Revelation 1, verse 3. Alam ko ito yun eh. Uh, Basahin natin. Wait lang. Ito. Sa 5, no? Revelation 1, verse 5. Sabi dito, at mula kay Hesukristo, Yahushua HaMashiach, ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan, at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. So dito, sa kapahayagan na ibinigay ah, kay John sa pamamagitan ng paggagamit sa isang anghel, no? Na sinasabi ng anghel na mula kay Yahusha na siyang panganay sa mga binuhay sa mga patay at pinuno ng mga hari sa lupa. Pinuno siya ng mga hari sapagkat ngayon at sa kanyang muling pagbabalik ay mahahayag yung kanyang ano,
yung kanyang yung deklarasyon ng Diyos sa kanya, no, na titulo. Ano ba ang titulo niya? Bilang hari ng mga hari. Noon kasi merong hari ng mga hari. Pag sinabi kasing hari ng mga hari, sa lupa, siya yung pinakapinuno. Pero noon, no, before pa mangyari yon, meron ng pinakapinuno. Si, tingnan natin. Ayan, basahin natin dito sa Daniel 2:37. Basahin natin sa Daniel 2:37, no? Kasi sa Daniel 2:37, meron din tinawag na hari ng mga hari. Yung title kasi ng mga hari ng mga hari, no, is shareable naman yan. Hindi naman yan para lang, para sa isang, ang idiom kasi yan, ibig sabihin yan eh. Idiom, ibig sabihin yan na hari ng mga hari, siya yung pinaka makapangyarihan sa lupa. Kaya niyang pasunurin yung mga hari, no? Pero sa panahon ng Daniel 2:37, sabi dito, kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari, at kayo po ang pinagkalooban ng Diyos na sa langit ng kaharian, kapangyarihan, lakas, at karangalan. So, sino yung tinutukoy dito? Sino yung sinasabihan dito, no? Tingnan natin sa ibang translation. Ayan. Yung hari kasi dito, mga kapatid, no, na ah, binigyan ni David ng hula ay si Nebukadnezar. Hindi ko na mabasa dito ngayon, no. Basahin natin dito sa Daniel 2, tapos MBB tag. Ayan. Ayan, no. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nebukadnezar, ayan, sabi niya sa kanila na naginip daw siya at may bumabagabag sa kanya hanggang ngayon. So dito, ipinag-utos ng hari na bigyan ng kahulugan ng kanyang panaginip. Same thing na nangyari doon kay Joseph. No? Same thing na nangyari doon kay Joseph. At dito na ipinahayag ni Daniel ah, yung kanyang propesiya, no? Dito nakalagay 37, no? Sabi niya dito, mahal na hari, iyan po ang iyong panaginip at narito naman ang kahulugan. Sabi niya doon kay Nebuchadnezzar. Sabi niya dito, kayo po ang pinakadakila sa lahat ng mga hari at kayo po ang pinagkalooban ng Diyos sa langit ng kaharian, kapangyarihan at karangalan. Niloob ng Diyos na masakop ninyo ang lahat ng tao, hayop, ibon at lahat ng dako. Kayo ang ulong gintong iyon. So siya yung tinutukoy na hari ng mga hari dito sa binasa natin kanina sa MBB tab, no? Yung title na yon. Tingnan natin sa English. Alam ko ano yan eh. Yun yung title. Ayan, no? You, O King, are a king of kings. So noon, si Nebuchadnezzar, yung nag-portrait ng kapangyarihan na yun, no? Pero sa pagbabalik ni Kristo, siya yung tatawagin na siya yung bibigyan ng Diyos ng kapamahalaan sa lahat ng bagay. Papailalim sa kanya lahat ng kapangyarihan, no? At tatawagin siyang King of Kings. Mayroong bang hula sa kanya na gano'n? Yes. According sa Daniel 7:25, 7:13 to 14, sahin natin. Mahalagang malaman natin to, no? Sabi dito, sa imbibitot natin basahin. Yan. Patuloy ang aking pangitain, nakita ko sa alapaap sa langit ang parang isang tao. Sabi niya dyan. Lumapit siya sa nabubuhay magpakailanman.
Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. Parehong, ah, parehong ginanap dito yung pangitain kay David at yung pangako kay David, no? Na ang kaharian ni David ay hindi mawawasak at hindi mawawala kay David ang paghahari. Why? Kasi doon sa anak ng tao na parang isang tao na yun, ito yung Mesiya natin na si Yahushua, na siyang lumapit sa nabubuhay magpakailanman at binigyan siya ng kapamahalaan. No? Kaya nga, sa Revelation, ang tawag na sa kanya ay, sahin natin dito sa, anong Revelation yun? Na natin. Let us see. Revelation 19:16. Basahin natin mga kapatid. Ito na yung manifestation. Ito na yung naihayag na yung kanyang at yung kanyang magiging kapangyarihan no pagbalik niya dito. Sabi dito, nakasulat sa kanyang kasuotan at kanyang hita ang ganitong pangalan. Pag sinabi kasi natin pangalan, ah, hindi naman pangalan yung hari ng mga hari, mga kapatid, no? Kung literally pangalan. Pero ito ay tumutukoy sa kanyang karakter. Pangalan kasi, no? Kunwari, yung pangalan ni President Marcos ay ah, um, mayamang anak. Tumutukoy yung pangalan na yun, yung mayamang anak doon sa pangalan na yun. Sa pangalan niya yun, no? So ito, sabi dito, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Ito yung magiging kapangyarihan, no, na tataglayin ni Kristo sa kanyang muling pagbabalik, sa ikalawang niyang pagbabalik dito sa lupa. So merong kaharian. Kaya naging hari si Yahushua sapagkat um, pinili siya ng Diyos upang maging hari ng lahat according sa prophecy at both sa revelation. Bagamat ang ama natin si Yahuwah ang hari, pumili siya ng magiging hari na ah, na mamamahala ng lahat ng bagay on behalf of Him. Nauunawaan po natin mga kapatid, no? Binasa natin sa Psalm 2:2, sa Psalm 2:6, na siya ay magtatalaga ng isang hari sa bundok na banal doon sa Zion. Yung Zion kasi, ito kapatid, ay figure, bundok ng Zion. Ito ay figure ng bagong Jerusalem. New Jerusalem, no? Yun yung bundok na banal na tinatawag. So let us continue mga kapatid. Meron ko ba akong dinabasa? Yan. So sabi dito sa Romans 15 verse 12, kahit si Paul alam yung ganito, no? Sabihin natin, no, na si Paul ay hindi naman kasama ng mga apostol sa ni Kristo, no, na hindi siya pinili nung panahon ng no, mga apostol, 12 kasi pang 13 si Paul, 12 lang yung pinili, di ba? Pero si Paul ay binigyan din ng kapahayagan ng Diyos. Ang sabi niya dito, no, sabi pa ni Isaiah, may isisilang sa angkan ni Jesse upang maghari sa mga hintil, siya ang magiging kanilang pag-asa. So saan ba natin mababasa yan mga kapatid? Sa sulat ni Isaiah kasi naka-indent siya, no? So sino ba si Jesse? Siya yung tatay ni David. So pag sinabing magmumula sa angkan ni Jesse, at si David ay anak ni Jesse, at may mga hula na nagsasabi na mula sa angkan ni David, pareho lang yun. Mula sa angkan ni Jesse, mula sa angkan ni David. Kasi magtatay naman sila eh. Di ba? Magtatay naman sila. Siya daw ang pipiliing maghari sa mga Gentile at siya ang kanilang magiging
pag-asa. Which sinasabi lang dito ni David na hindi lang sa mga Israelitas maghahari ang ating Panginoon, kundi siya ay magiging hari din sa mga Gentile. Kaya nga doon sa Revelation 1 na binasa natin, siya ay magiging hari ng mga bansa. Yung mga bansa kasi, mga Gentile yun. Yung ibig sabihin nun, mga kapatid. Let us continue sa Revelation 22 verse 16. So ito naman, sinasabi naman ni Yahushua kung sino siya. Sabi niya dito, akong si Yahushua ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga eklesya. Ako ang ugat at supling ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. So dito sinasabi niya na siya nga yung tinutukoy sa mga prophecy na sanga, na ugat, no, na magmumula kay David. Ayan, no. So dito nakikita natin, napatunayan natin mga kapatid, no, na napaka matalinhaga, no, ng kasulatan. Kaya kailangan malaman natin ang prophecy. Kasi yung prophecy, yung magpapatunay na totoo yung mga nangyayari sa panahon ni Yahushua. Kasi gaganapin niya yun eh. So na ano na natin, no, yung pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niyang isang magmumula sa kanyang angkan. Which is si Yahushua yung tinutukoy dito. Napatunayan na natin. Alright? Napatunayan na natin yan sa ano, yung mga binasa natin, mga verse. So 31, sabi dito, noon pa man ay nakita na ni David ang muling pagkabuhay ng Kristo at ipinahayag niya ito ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. So dito, gaya nga sinabi ko kanina, na in-explain din ni Pedro na ano kasi, si David kasi, namatay at inilibing. At hanggang ngayon, patay pa din siya. At ang kanyang katawan, dahil patay pa din siya hanggang ngayon, ay nabubulok na. So hindi ko yung tinutukoy nung sabihin ni David itong sapagkat ang kaluluwa mo'y hindi pinabayaan. Ang kaluluwa ko'y hindi mo pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Hindi siya yung tinutukoy dyan. Si Kristo yung tinutukoy dyan na pinakita kay David. Kaya nga, sabi niya dito, noon pa man nakita ni David sa pangitain. Merong vision na ibinibigay kay David. Puspos kasi siya ng Espiritu ng Diyos. Bagamat, ang tawag dyan, no, ah, predestination o foreordained. Ibig sabihin ng foreordained, noon pa man itinalaga ng Diyos na ganyan yung mangyayari. Kaya ipinapakita niya doon sa mga prophet, sa mga ano, sa mga propeta. Si David kasi prophet eh. Bagamat siya hari, siya din ay propeta, mga kapatid. Sabi dito, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay. Which is true. Why? Na hindi siya si Yahushua hindi pinabayaan sa daigdig ng mga patay, no? Kasi nga, nung namatay siya, nung ikatlong araw, nabuhay siyang muli. So hindi nga niya pinabayaan, no? Si Yahushua. Si Yahushua yung tumupad nun, yung pangitain kay David. At mayroon pang isa, sabi dito, at hindi nakaranas ng pagkabulok ang kanyang katawan. Ang tanong, nakaranas kaya ng pagkabulok ang katawan ni Kristo? Pag sinabi kasing katawan, physical yun, na katawan. Ilang araw bang namatay si Yahushua? 3. Nung ikatlong araw siya ay nabuhay. Posible ba na hindi mabulok ang isang katawan sa 3 araw na pagkamatay? Sa tingin ninyo? Hindi. Hindi, di ba? Isang araw lang, mangangamoy na yan eh. No? Pero dito, mga kapatid, no, pinatutunayan ng Diyos na totoo ang kanyang mga salita. Kasi hindi nabulok ang katawan ni Yahushua. Sa paanong paraan hindi nabulok? Sa panahon natin ngayon, no, tumatagal nga yung bangkay eh. Sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pag-iimbal sa mo. Di ba pag may namatay, patay na, dalhin nyo na sa ano, punerarya, sa funeral,
iimbalsamuhin yung bangkay para ma-preserve yung katawan at hindi mabulok. Pero ngayon kasi iba na yung proseso. Dati kasi, ang proseso nila, iba. Ang proseso natin ngayon, formalin. Yung i-inject ng kung ano-ano, di ba? Ng parang chemical para hindi mabulok yung katawan. May mga chemical na ginagamit kasi ngayon. Pero alam niyo ba dati, ang katawan ni Kristo ay na-imbalsamo din. Yes, definitely. Kasi sa paanong paraan hindi mabubulok ang katawan ni Kristo? Kung siya ay mape-preserve. Kung siya ay mape-preserve, kung mape-preserve yung katawan niya, hindi mabubulok yun ng 3 araw. Ang ano kasi, ang purpose kasi ng embalming, ay ma-preserve yung katawan para hindi ka agad ma-decay o mabulok. Ang tanong na embalsamo ba si Yahushua? Mababasa natin yan dito sa John 19 verse 39 to 40. Ayan. Sabi dito, kasama rin niya si Nicodemo. Familiar ba si Nicodemo? Sino si Nicodemo? 'Di ba? Siya yung kumausap na Pharisee. Pharisee siya na kumausap kay Yahushua no na palihim na siya ngayon sinabihan na siya ngayon nagtanong na kailangan ko bang bumalik sa ano kasi napupunan ng nanay para ipanganak muli. No, siya si Nicodemo. Sabi dito, na noong una ay sa gabi nagsadya kay Yahushua. Yung nag-usap sila nung gabi. Ito sabi niya, no? May dala itong pabango at 30 kilong pinaghalong mira at aloe. Kinuha nila ang bangkay ni Yahushua at nilagyan ng pabango at binalot sa telang lino ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Basahin natin sa ibang translation, no. Ayan, no. May dalang na may dalang isang pinaghalong mira at mga aloe at may mga 100 libra. Kinuha nga nila ang bangkay ni Yahushua at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing. So yun mga kapatid, no, bakit siya may dalang ganito? Pinaghalong mira, mga aloe at 100 libra. Yan kasi yung tinatawag na ano na ah, yan kasi yung way ng pag-iimbalsamo ng mga Hudyo para ma-preserve yung katawan, para hindi agad mabulok, hindi agad mangamoy. Tignan natin sa NKJV kung ganun din yung pagkakagamit. Ayan o. Linen with spices, no? Took the body. Alam ko sa ibang ginamit yung word na yan. Tingnan natin dito. Ayan. So kailangan balutin. Binabalot kasi nila dati yung katawan ng isang nililibing para hindi mangamoy, kasi 'di ba papahiran ng ng mga spices. Yung mga spices na yung mga myrrh, mga mga aloe, no? Para yun kasi yung way ng pag-iimbasa mo nila para hindi ka agad mabulok. So kaya pala no, hindi nakaranas ng pagkabulok. Kasi nung ikatlong araw, binuhay na siya muli ng ating Diyos. So yun pala yung dahilan, no? Which is, ganun pala, no? Ah, kaya pala nasa katuparan yung sinasabi dito ah, sa pangitain ni David. Sabi dito, hindi mo hahayaang makaranas ng pagkabulok ang iyong banal na lingkod. Kasi kung lalagpas pa sa ikatlong araw, mabubulok na yon kasi baka hindi na, ano, 'di ba? Hindi na siya tumalab yung mga spices. Pero sakto lang yung 3 days para doon sa pag-iimbalsa mo na hindi makakaranas ng pagkabulok. Ganun, ang mga Hudyo, hindi naman kagaya sa panahon natin na tinatanggal yung apdo, tinatanggal yung kung ano man para hindi mabulok, no? Intact pa din yung katawan.
Walang nabawas doon. Ang ginagawa lang nila, pinapahiran lang nila ng mga pang-imbalsa mo. Ayan, para ma-delay yung process ng decomposition. Hallelujah. Tuloy natin, no? Sabi dito. Noon, yan. So dito, ano, ah, nasa katuparan ito, no? Tingnan natin dito sa 32. Ang Yahusha na ito ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa pangyayaring iyon. Anong ikatlong araw siya ay nabuhay. Saksi daw silang lahat. Pinaupo siya sa kanan ng Diyos at tinanggap niya mula sa Ama ang pinangakong Espiritu Santo. Ito ang kanyang ibinuhos sa amin tulad ng inyong nakikita at naririnig. Noon pa man, no, na bago pa man siya mamatay at mabuhay muli at umupo dun sa kanan ng Diyos, ay na-receive na naman ni Yahushua yung Holy Spirit. Ito yung sa panahon na binautismohan siya ni John. Sabi dito basahin natin ang dito. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Yung after niyang mabautismohan. Pag angat niya, bumukas ang langit, bumaba yung espiritu, nanahan kay Yahushua yung espiritu ng mukhang kalapati, nagsalita ang Diyos sa langit. Ito ang aking anak na kinalulugdan. Yung ganun ba? Yung nakasulat. Tingnan natin. Let us see. 34. 34. Ayan, sabi dito, ano, ayan o, ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan siya ang anak ng Diyos. At dito sa John 14, kung babasahin natin yung John 14, kasi nangako si Yahushua na magpapababa siya ng Espiritu, ng Holy Spirit. No? Ito yung pangako niya. Dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan ng isang pangpatnubay na magiging kasama ninyo magpakailan man. Sa 26, basahin natin sa 26. 14:26. Ngunit ang patnubay, yung patnubay palang tinutukoy doon, yung banal na Espiritu o Espiritu Santo tinatawag, na isusugo ng Ama sa pangalan ko. Ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng mga sinabi ko sa inyo. So, ibig sabihin, tama yung sinasabi dito ni Pedro, no? Na nung pinaupo si Yahushua, tinanggap niya yung banal na espiritu kasi yung banal na espiritu ay galing sa Ama. Isusugo nga ng Ama sa pangalan niya. Bakit sa pangalan niya? Pag sinabi kasing pangalan, mga kapatid, o onomo sa Greek, ay tumutukoy sa authority, otoridad. Ibig sabihin, isusugo ng Diyos ang kanyang banal na espiritu sa ilalim ng otoridad ni Kristo, ni Yahushua, nung siya ay magtagumpay sa kanyang ah, pagkatapos siya magtagumpay. Kasi nung mamamatay naman siya, 'di ba dapat kung talagang mamamatay siya at di na mabubuhay muli, dapat doon pa lang sinugo na niya eh. Pero mabubuhay siya kasi muli. At aakyat siya sa kanan ng Diyos. At doon pa lang bababa yung banal na espiritu. Let us continue, mga kapatid. Sabi dito sa 34, hindi si David ang umakyat sa langit. Yan, ito maganda to. Hindi si David yung umakyat sa langit, kundi sinabi lamang niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. So sa mga Hudyo na naniniwala na si David yung haring maghahari sa kanila magpakailanman, hindi naman si David yung umakyat doon sa langit. Hindi naman siya yung nabuhay muli. Yung katawan niya nandoon pa din sa Jerusalem
no, malapit sa Jerusalem na nakalibing. Gusto niyang patunayan na si Yahushua yung tinutukoy ng mga propesiya. Sabi dito, no, naka-indento. Mababasa natin yan dito sa Psalm 110 verse 1. Ang tinutukoy diyan, kasi dito dalawang Panginoon ang tinutukoy diyan, no? Nakita ni David ang dalawa niyang Panginoon. Sinabi ng Panginoon niya sa Panginoon niya pa. So dalawa yung Panginoon na tinutukoy niya diyan. So sino yung Panginoon na tinutukoy niya diyan? Kung babasahin natin sa Psalm 110:1, ganito ang nakasaad diyan, mga kapatid. Sinabi ni Yahuwah sa aking Panginoon. So si Yahuwah yung unang Panginoon na tinutukoy niya doon. At mayroong pangalawa. Yung pangalawang pinatutukuyan niya, yun yung tinutukoy niya sa mga propesiya na gaganap ng lahat ng mga bagay sa pagiging hari, which is si Yahusha. Sabi ni Yahuwah kay Yahusha, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan ko mapasuko sa iyo ang kaaway mo. So, sure ba tayo na si Yahusha yung pauupuin, yung tinutukoy na dito sa maupo ka sa kanan ko, yung pauupuin sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat? Yes, I'm very sure. Why? Kasi sinabi yun mismo ni Yahusha. Mababasa natin yan dito sa Matthew 22, verse 41 to 46. Sabi dito, ang tanong tungkol sa anak ni David. Kasi ang mga tao, ang pagkakakilala kay Yahusha, siya lamang ay anak ni David. Pero hindi nila alam na si Yahusha ay anak ng Diyos ah, sa kanyang sa kanyang tunay na anyo. Nung hindi pa siya nagkakatawang tao, siya ay anak ng Diyos. Alright. Sabi dito, tinanong naman ni Yahusha ang mga Pariseyong nakakatipon doon, ano ang pagkakakilala ninyo tungkol kay Yahusha? Mga Pariseo yung tinatanong kasi yung mga Pariseo yung mga marurunong eh, 'di ba? Kanino siyang anak? Yung Kristo ang tinutukoy dito, yung pinaniniwalaang Kristo ng mga Pariseo na darating. Kasi ang paniniwala nilang Kristo ay hindi katulad ni Yahusha na sa sabsaban pinanganak. Ang Kristo o Mesaya na kanilang inaantay ay magiging hari ng mga hari. So, kung hari siya ng mga hari, edi marami siyang mga alagad, no? At siya ang magiging sanhi ng pagkakaroon ng kapayapaan sa Israel. Palalayain niya kasi yung Israel eh. Which is sa panahon nila, under sila ng kapangyarihan ng mga Romano. Sabi dito, kaya ang sagot nila, anak na ni David. Kasi yun sa prophecy na binabasa natin kanina, magmumula sa angkan ni David, yung maghahari sa kanila, no? Sabi ni Yahusha, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Noong pinapatnubayan siya ng Espiritu, ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Yung unang Panginoon, nakita natin na ang tinutukoy dyan ay si Yahuwah. Yung sinasabihan niya dyan ay Panginoon ni David. At yung Panginoon ni David ay yun ang tinutukoy ni Yahushua na Kristo. Which is, sinasabi niya yun, at talinghaga. Kasi talinghaga yun sa mga Fariseo eh. Pero sa atin, hindi talinghaga yun. Kasi alam natin na yung tinutukoy dyan na Panginoon na pauupuin sa kanan ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat ay si Yahushua. Sabi niya dito, bakit, ngayon, sabi dito sa 45, ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paano masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila'y walang nakasagot at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. Bakit hindi nila masagot? Kasi nga, yung kapahayagan ay wala pa sa kanila. Sila ay nanatiling mga bingi at bulag sa kanilang mga pananampalataya. Which is according sa prophecy, ganoon naman talaga yung mangyayari ah, sa Israel sa hinaharap, no?
Gusto kong basahin yung prophecy regarding dun eh. Pero sa susunod na lang mga kapatid. Ayan, so dito makikita natin no, na si Yahusha sa kanyang spiritual na ah, na being na anyo o sa anyo ng Diyos which is spiritual ay siya ay anak ng Diyos. Pero nung siya ay naging tao, dahil nagmula siya sa angkan ni David, tinatawag siyang anak ni David. Parehong tama. Hindi naman sinabi ni Yahusha na mali. Hindi siya, ang Kristo ay hindi anak ni David. Hindi niya sinabing mali. Tama din yun. Pero ang gusto na ipaunawa, bigay ng katanungan sa mga isip ng mga Fariseo, kung anak lamang siya ni David, bakit siya tinawag na Panginoon nung nung magkaroon ng vision si David? Bakit siya tinawag na sinabi ng Panginoong Yahuwah, Yahuwah yung Panginoon doon, sa aking Panginoon. Ganun kasi pag sumagot si Yahusha, patanong eh. Di ba parang pag kasi patanong yung sagot sa'yo, parang kailangan mo sumagot din. Di ba? Ganun kasi si Yahusha pag sumasagot sa mga Pariseo. Patanong din. Kaya parang nag-self-evaluate pa sila na, oo nga no? Di ba? So let's continue. Sa Hebrews 1:3, ano ang sinabi dyan? Sabi dito sa Hebrews 1:3, basahin natin. Litera dito na nakaupo sa kanan, mga kapatid. Sabi dito, nakikita sa anak ang kaluwalhatian ng Diyos. Kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng makapangyarihan doon sa langit. Sabihin, naupo siya sa kanan ng makapangyarihan ng Diyos. Nasa kanan siya. Pero bago siya umupo doon, meron siyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Nilinis niya muna tayo sa ating mga kasalanan. So sa paanong paraan niya tayo nilinis? According sa Hebrews 9:23-24, ito muna nangyari bago siya naupo dun sa kanan. Ito muna yung nangyari. Sa Hebrews 9:23-24, sabi dito, ang mga bagay sa sambahayang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit hindi na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. So may templo sa lupa, meron din templo doon sa langit. Yung mga handog na ginagawa sa lupa sa paglilinis ng kasalanan ng tao, hindi na yun mabubuting handog doon sa langit. Hindi na yung ginagawa dun sa langit, iba yung yung ginawa dun sa langit. Ano ba yung ginawa niya dun? Sa 24, sapagkat si Kristo ay hindi pumasok sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawang lamang ng tunay na sambahan. Sa langit mismo siya pumasok. At ngayon nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan siya para sa atin. So si Kristo nung siya ay ah, namatay at nabuhay naman muli after nung 40 days na, no? Siya ay umakyat sa langit, tinanggap siya ng langit. Nakita ng mga disipulo yun, no? Yung pag-akyat niya sa langit, hindi siya kagad umupo dun sa kanan. Ang ginawa niya, pumasok siya dun sa dakong banal dun sa langit. Humarap siya sa Diyos at naghandog siya ng isang handog para sa ikapapatawad ng ating mga kasalanan. Ano yung inihandog niya? Yung kanyang sarili. Yung kanyang sarili ang kanyang inihandog, which is katanggap-tanggap sa Diyos bilang kabayaran sa kasalanan ng sanlibutan. Ganon kamakapangyarihan at ganon kahalaga ang dugo ni Kristo. Kaya niyang linisin lahat ng kasalanan sa sanlibutan. At yung handog na kanyang dinala, hindi yung handog na hayop na kakatayin, na papatayin, kundi yung kanyang sariling katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Yun yung sequence. Kaya ganito yung nangyari, no? After niyang magawa yon, ganito ang ginawa ng
Ama na sa kanya. Ganito ang ginawa ng Diyos sa kanya. Sa Philippians 2:10-11, sa gayon, sa pangalan ni Yahushua ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Yahushua, the Messiah, ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. So ibig sabihin no, na dahil siya ay nagtagumpay sa kanyang misyon, itinaas siya ng Diyos sa kataas-taasan, no? Kung nasaan ng Diyos, nandun na siya, dun sa kanan. Yung kanan kasi sumisimbolo yan sa authority. Diba? Kung sinabing, ikaw yung magiging kanang kamay ko dyan sa ano na yan, ha? Sa negosyong yan. Sabihin, yung lahat ng authority dun sa negosyo na yon, siya yung mamamahala. Gaya ni Joseph. Si Joseph ay naging kanang kamay ni Farao sa panahon ng ng siya ay ah, siya ay tinakwil ng kanyang mga kapatid, binenta, no? Naging kanang kamay siya ni Joseph. Siya yung ngayon tagapamahala ng mga bagay-bagay patungkol sa pag-aari ng Farao. Ganun din ang anak. Nung siya ay magtagumpay, pinaupo siya sa kanan, simbolo ng kanyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. At ang anak ang namamahala sa lahat ng bagay sapagkat binigyan siya ng kapamahalaan na, authority. Sinabi niya dito, no, sa Matthew 28, 29, no? Sahin natin. Mateo 28, tama naman. Uh, Eto, sa 18, no? Nung siya ay mabuhay namang muli, sabi dito, lumapit si Yahushua sa kanila, sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So from the word na ibinigay na, dating hindi sa kanya. Pero dahil siya ay nagtagumpay sa kanyang misyon, ay ibinigay na sa kanya yung kapamahalaan. So anong simbolo nun ng pagkabigay na sa kanya? Aakyat siya sa langit at uupo siya dun sa kanan ng makapangyarihan, Diyos. At binigyan siya ng ng karapatan na sambahin. According sa Hebrews 1, sabi dito, sa Hebrews, ayan, 1:6, at nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay sa anak na sanlibutan ni sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Doon sa langit, no, nung siya isusugo pa lang, pinasasamba na yung mga anghel sa kanya. From the word na pinasasamba, it's a sign of submission, service, di ba? Servant. Gano'n kasi kapag pag servant ka, tayo yung mga servant ni Yahushua. Sabihin, sumasamba tayo kay Yahushua. Kasi nga tayo yung mga servant. Nung nasa lupa na siya, kaya siya Lord, no? Kasi may pinanggalingan yung Lord na yun. Mamaya babasahin natin. Kung bakit sa lupa ay tinatawag siyang Lord. Panginoon, sa langit tinatawag din siyang Panginoon. So dito, tingnan natin, no? Saan na ba tayo? Ay, sabi dito sa 1 Corinthians 8:6. Subalit para sa atin, wag mo na yan. Wag mo na yan, wag mo na yan. Tuloy mo na natin mga kapatid. Sa 36, sabi dito, kaya't dapat malaman ng buong Israel na itong si Yahushua na ipinako ninyo sa krus ay siyang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So ibig sabihin mga kapatid, no, si Yahushua ay binigyan ng Diyos ng karapatang tawaging Panginoon at siya ay inatasan na maging Mesaya. Yung mga bagay na pagiging Panginoon ay hindi natural sa kanya. Kaya nga binigyan eh. Pag sinabing ginawa ng Diyos, sabihin, uh, in-exalt, no? Gaya ni Joseph. Si Joseph naman, hindi naman siya Ehipto taga-Ehipto, no? Siya ay mahirap. Si Joseph,
Pero dahil natuwa ang hari sa kanya dahil sa kanyang pag-e-explain ng panaginip, ginawa siyang kanan niya. Yun ang ibig sabihin diyan na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kaya nga siya tinawag na begotten Son. Pag sinabing begotten, ginawang itinaas na anak, itinalagang anak, dineklarang anak. So let us see, no? Sabi dito sa unang Korinto 8:6, basahin natin. Subalit para sa atin ay iisa lamang ang Diyos, ang Ama na lumikha ng lahat ng bagay, at tayo'y nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon, si Yahushua HaMashiach, at sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. So kaya pala tinatawag na Panginoon si Yahushua dahil ginawa siyang Panginoon ng Diyos. Binigyan siya ng karapatan, binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng kapamahalaan, binigyan siya ng authority, kaya siya'y nasa kanan at siya'y ating Panginoon. Ang galing, di ba? Ng mga sequence ng mga pangyayari. Nakikita natin, no? Mula sa pagkamatay, nabuhay, inambalsa mo, namatay, inambalsa mo, nabuhay, sa mga propesiya, umakyat sa langit, naghandog ng kanyang sarili, pinatawad tayo sa mga kasalanan, umupo sa kanan ng Diyos, tapos pagbabalik niya, nagiging hari ng mga hari, tapos after nun, ibabalik niya lahat sa Ama, tapos after nun, tayo ay mamumuhay kasama ng Diyos sa bagong Jerusalem at ng Kordero. No? Ang dami pa tayong mga malalaman at maaaralin pa sa susunod, no? Ngayon, nung malaman ng ng Israel, kasi hindi sila makapaniwala kasi nga ang alam nila is isang impostor lamang itong si Yahusha. Ang tawag nila diyan ay ano, false prophet. Alam niyo ba kung bakit false prophet yung tawag nila doon, no? Tignan niyo yung ginawa sa kanya no nung siya ay pinarurusahan. Ito matindi to mga kapatid. Sa Luke 22 verse 63, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Kinutya at binugbog si Yahusha. Samantala si Yahusha ay kinutya at binugbog ng mga nagbabantay sa kanya. Tingnan natin sa 63 to 64. Ayan, 65. Tingnan natin sa ito, 26 to 68 pala. Basahin natin, no? Sabi dito, sa 20 ano muna tayo, sa dito kanina sa 22 to 63. 63 hanggang 68 to 68, no? Ito yung panahon na kinukutya siya. Sabi niya dyan, datapwat hindi umiimik si Yahusha at sinabi ng dakilang saserdote sa kanya, kita'y pinapanunumpa alang-alang sa Diyos na buhay. Nasabihin mo sa amin kung ikaw nga ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sinabi sa kanya ni Yahusha, ikaw ang nagsabi, gayon may sinasabi, gayon may sinasabi ko sa iyo, buhat ngayon ay inyong makikita ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng kapangyarihan at pumaparitong nasa mga alapa at langit. Prophecy yun, yung sinasabi niya doon sa dakilang saserdote. Yung dakilang saserdote ay yun ang punong pari nung panahon na yon. Nang magkagayoy, hinipak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit at sinasabi, nagsalita siya ng kapusungan. Ano pa ang ah, kailangan natin ng mga saksi? Narito ngayon naririnig ninyo ang kapusungan. So dahil doon, pinunit na yung damit niya ng dakilang saserdote, no? Bilang tanda ng kanyang pagpapawalang bisa niya ano yun tanda yun ng pagpapawalang bisa sa kanya as
dakilang saserdote kasi papalitan na siya ni Yahushua eh, no? Sabi dito sa 66, ano ang akala ninyo? Nagsisagot sila at sa kanilang sinasabi, karapat-dapat siya sa kamatayan. Na magkagayoy, ninuraan nila ang kanyang muka at siya'y kanilang pinagsusuntok at tinatampal siya ng mga iba na nagsasabi, hulaan mo sa amin. Ikaw, Kristo, sinong sa iyo'y bumugbog? No? Sabi-sabihin, pinapaprophesy siya. Kasi kung siya ang Kristo, ang ano kasi ng Kristo, ng Messiah, isang prophet din eh. Kung talagang siya ang Kristo, dapat alam niya kung sino yung sumusuntok sa kanya. No? So ganun yung kaisipan ng mga ng mga Pharisee. Kaya yung binasa natin dito, no? Sila ay ah tinatawag dito. Saan yung kaninang binabasa natin? Sila ay nabagabag ng kalooban nila kasi sila ngayon nagsabi na sila ngayon ano eh, nagkanuno eh dahil sa kanila pinahirapan itong Kristong tinutukoy ni Pedro na si Yahushua. Inurakan nila yung pagkatao, dinuraan, sinipa, binugbog. Tapos inaalipos na pa, o sige sulaan mo nga sa amin kung sino yung sumuntok sa'yo. Kasi ang dami nilang nandun, di ba? Pero according sa prophecy, sa Isaiah 53, kailan may hindi umimik si Yahushua? Isaiah 53. Basahin natin yung Isaiah 53. Grabe no, yung pinagdaanan ng ating Panginoon para masakatuparan no, ang paglilinis sa atin. Ayan o. Ito. Ito, sabi sa 7, no? Sa 7, sabi niya dito, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ng tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Sipin nyo na lang, kasama sila doon sa nagkukutya nung panahon na yon na hindi nila alam yung Kristo pala yun, yung Messiah pala yun. Kaya sila ay nabagabag sa kanilang kalooban nung marinig nila yung sinasabi ni Pedro. So meron bang substance yung sinasabi ni Pedro? Yes. Bakit? Kasi nasaksihan din nila na sila Pedro ay nakapagsalita ng iba't ibang lengguwahe sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kasi nga yung mga Pharisee at yung mga Israelita, sa kanila, to see is to believe. Kailangan nilang makita. Kaya nga si Yahushua nagpapagaling yung panahon na yun eh. Bumuhay ng mga patay, di ba? Nagpalakad ng pilay, nagpakita sa mga bulag. Kasi nga, para makita ng mga Israelita na ito yung mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Diyos. Sa pamamagitan ng Diyos, nagawa niya yung mga bagay na yun. Bilang patunay na siya nga yung Messiah na inaantay nila. Pero hanggang doon sa panahon na yun, hindi pa lang sila naniniwala. No? Pero dito, nakita nila yung dilang apoy doon sa ulo ng mga apostol eh. Tapos after nun, nakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe. So ah, malaki yung parang burden sa kanila na totoo yung sinasabi ni Pedro. Kasi nakita namin sa aming mga mata. Alam niyo ba na ayaw ni Yahushua yun? Na na magkakaroon ng faith ang isang tao sa pamamagitan lamang ng mga nakikita niya. Kasi ganun para sinuway si Tomas. Basahin natin. Sabi niya dito kay Tomas, sa John 20 verse 25, basahin nga natin dito.
Sabi niya dito ni Tomas, oh, sabi dito ni Tomas, kaya tinasabi sa kanya ng mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Si Yahushua daw, nakita na nila. Pero sabi ni Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ng kanyang tagiliran. Diba? Kasi pinako niya sa cross, malamang merong butas ng pako dapat yung kamay niya at tinusok siya dito sa tagiliran, no, na sanhi ng kanyang pagkamatay. So dapat meron ding butas 'yon. Kung talagang siya nga ay nabuhay na muli. So tingnan natin kung ano yung nangyari diyan, no? Basahin natin. Sa 25 yun kanina, di ba? So dito, makalipas ng isang linggo, muling nagkatipon sa bahay ang mga alagad, kasama na si Tomas. After 1 week, no? Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Yahushua at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa sa halip ay maniwala ka. At doon, sumagot si Tomas, Diyos ko po, Panginoon ko, Diyos ko. Oh my God! No? Sa kanyang pagkabigla. Alam niyo ba na yung kanyang pagkabigla, isang sign yon ng unbelief. Kasi kung siya'y nananampalataya na siya yung Kristo na namatay at nabuhay na mamuli, hindi niya sasabihin nitong mga katagang ito. Hindi siya magugulat. No? Kaya nga after no, sinabi sa kanya ni Yahushua, naniniwala ka na ba dahil sa nakita mo? Ako? Pinagpala silang hindi nakakita gayon may naniniwala. So eto, sign to ng pagkadismaya. Ibig sabihin ba naniwala na si Tomas dahil nakita niya, nahawakan niya, no? Si Yahushua. Sa tingin ba natin natuwa ang Panginoon nun? Hindi. Sinabi pa nga niya, pinagpala silang hindi nakakita ang gayon may naniniwala. So ibig sabihin, ah noon pa man, to see is to believe na ang mga believers. Kahit yung mga Pharisees. Kaya dito, nabagabag talaga sila ng pagkabagabag talaga. So dito, nung nabagabag sila sa 38, sumagot nagtanong sila, sabi dito, nabagabag ang kanilang kalooban ng marinig ito, kaya nagtanong sila kay Pedro at iba pang mga apostol. Mga kapatid, ano ba ang dapat naming gawin? So sa mga sinabi ni Pedro na siya nga ang Kristo, ano ang dapat namin gawin? Ibig sabihin, ano ang dapat nilang gawin para makasunod kay Kristong yung tinuturo nilang Kristong yun? Ang sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yahushua Mashiach upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. Sabi dito na kung nais silang sumunod, sila ay kailangang magsisi sa kanilang kasalanan. Hindi lang magsisi talikuran yung kanilang mga kamalian at magpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Ayan. At doon tatanggapin nila yung Espiritu Santo na nakita nila, yung dilang apoy na nakita nila. Tatanggapin daw nila yon, mga kapatid. Sabi dito, sapagkat ang pangako ay para sa inyo. Yung pangako ng Diyos ay para sa mga Israelita, which is true, no? Sabi dito sa isang patunay ito, no? Sinabi ni Pablo dito sa Ephesians 2:11-12. Ephesians. At ganun. Ayan. Sabi dito, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, kayo'y pinanganak na hintil. Sinasabi niya sa mga taga-Efeso. At ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa
ginagawa sa kanilang katawan. Ito ang sabi nila, nung sila ay mga hentil pa, ganito daw sila. Noong panahon na yon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel, hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos ay para sa Israel. Ang tipan ng Diyos ay ibinigay sa Israel din. Kaya ang mga Gentile, wala silang pag-asa dati. Wala silang pag-asa na doon sa mga pangakong yun. No? Unless sila ay maidugtong sa sambahayan ng Israel. Bakit? Dahil ang tipan ay ibinigay sa Israel. Sa Hebrews 8:10 sabi dito, ganito ang gagawin kong tipan. Saan? Sa bayan ng Israel. Kasama ba dyan ang Gentile? Walang Gentile na sinabi dyan. Sa Israel. So, paano tayo makaka-receive ng tipan, ng bagong tipan? Kailangan nating maidugtong ngayon sa Israel. Kasi sa kanila ibinigay yung tipan ng Diyos. At kung tayo ay maidugtong na doon sa Israel, itatanim niya sa ating mga puso at isip ang kanyang mga utos o batas at isusulat ko sa kanilang mga puso. At dito na makakaroon ng relasyon kapag ka tayo ay nakapasok na doon sa tipan na yon. Anong relasyon? Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Kaya nga sinabi dito sa 19, kung babalikan natin, no? Kung tayo'y nabautismohan na sa authority ni Yahushua at nakapagsisi na sa ating mga kasalanan, na-receive na natin yung Holy Spirit. Ang sabi dito sa Efeso 2:19, sa makatuwid, hindi na kayo mga dayuhan o mga taga-ibang bansa, kundi mga kababayan na ng mga hinirang ng Diyos at kabilang na sa kanyang samba. Ayan. Yan, no? So, hindi na tayo mga Gentile spiritually. Tayo'y kabilang na sa mga banal na hinirang ng Diyos kung tayo ay nakapag-isa na kay Kristo, kay Yahushua. Ayan, no? Sa bawat taong tatawagin ng ating Panginoong Diyos. So dito medyo magulo, no? Kasi yung tawag kay Yahushua, Panginoon. Pero kapag tumutukoy sa Ama, ito yon Panginoong Diyos. Kasi ang Panginoong Diyos yung nangako, si Yahuwah yung nangako sa Israel, no? Panginoong Diyos. Bagamat Panginoon natin si Yahushua, kasi sabi dito, di ba, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. So kung si Yahushua ang Panginoon natin, si Yahushua ay meron ding Panginoon, which is ang ating Diyos Ama. Tama ba yan? Yes, mababasa natin sa 2 Corinthians, unang Corinthians 15. Ayan, no. Sabi dito, basahin natin dito sa, eto, sabihin natin dito sa 23. Ngunit ang bawat isa ay may kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat pagkatapos naging Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas kapag naibigay na ni Kristo ang kaharian sa Diyos Ama. Pagkatapos niyan malupig ang lahat ng paghahari, kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat si Kristo ay dapat maghari hanggang sa malupig niya ang lubusan at mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huli ang kaaway na kanyang lulupigin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubusang ipinailalim ng Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama dito ang Diyos, na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. So, ibig sabihin, no, nung napailalim na sa kanya, kay Yahushua lahat ng bagay, kaya siya tinawag natin na Panginoon. Pero, hindi saklaw ng kapangyarihan ni Yahushua yung Diyos. Yan sinasabi dito ng mga kapatid. Accepted ang Diyos. Accepted, no?
Maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos. Kasi ang Diyos Ama ang nagpailalim sa paanan ni Kristo ng lahat ng mga bagay na yan. Kapangyarihan, kapamahalaan, pagiging Panginoon, no? Yung karapatan niyang sambahin, luhuran, kaya natin siya lumuluhod tayo sa kanya upang maluwalhati ang Ama sa pamamagitan ng mga pagpuri natin, pagsamba natin sa kanyang bugtong na anak. Sabi dito, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ng anak, ipapailalim naman siya sa kapangyarihan ng Diyos. Magiging under siya ng Diyos. Kasi nga ibabalik na lahat Magiging under siya ng Diyos na naglagay ng mga bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, ang Diyos ang mangingibabaw sa lahat ng bagay. Kaya dito, mga kapatid, tama lamang no, na tawagin nating Panginoon ang ating Panginoong Yahushua. Kasi according sa 1 Corinthians 8:6, siya nga ay Panginoon Sabi dito, basahin natin ulit. Para hindi kayo maguluhan, no? Sabi dito, subalit para sa atin na may isa lamang na Diyos, yung Ama natin na lumikha ng bagay. Si Yahuwah ang ating Diyos. At tayo nabubuhay para sa Kanya. Iisa ang Panginoon. Ito yung ginawa ng Diyos na Panginoon. Doon sa kaninang binasa natin sa Acts 2. No? Binigyan niya ng kapamahalaan. Binigyan niya ng kapangyarihan. No? Si Yahushua HaMashiach. At sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at sa pamamagitan din niya ay nabubuhay tayo. Kasi nga lahat ng bagay ay nilikha para sa Kanya at sa pamamagitan niya. Ginamit na kasangkapan bilang sa paglikha ng mga bagay. Lahat ng bagay. According sa sa Colossians 1:15-18. Ayan, no? Purihin ng Diyos. Sabi dito, marami pang inilahad si Pedro upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili mula sa parusang sasapitin na masamang lahing ito. Kaya't ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagbautismo at nadagdagan ang mga alagad ng 3,000 katao ng araw na yun. Ang dami pala, no, mga kapatid? Ang dami pala niyang naanuhan, na bautismohan. Ibig sabihin natin, no, para tayo makapasok sa tipan, kailangan pala natin ganapin yung Acts 2:38. Magsisi sa kasalanan, talikuran, magpabautismo sa pangalan ni Yahushua, at kailangan nating mabautismohan sa pamamagitan ng apoy, which is sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung pala yung yung paraan para tayo madagdag no sa katawan, makapasok tayo sa tipan. Nilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, at magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So dito na nagsimula yung unang eklesia na sinabi ni Kristo no kay Pedro. Ano bang sinabi ang prophecy ni Kristo kay Pedro? Sa pamamagitan ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesia. At ang pangalan ni Pedro sa Hebrew ay bato. Ano na natin ah Peter in ano, Petros. Tingnan natin. Petros Strongs. Tingnan natin ang definition. Apis, ito, a rock. Yan, no? Petro. Hindi naman kasi Pedro pangalan niya Yung una. Ang pangalan niya ay Simon. Pero pinalitan ng pangalan niya ng Panginoong Yahushua na Pedro. Kasi gaganapin niya yung pagiging bato. Ibig sabihin ng bato kasi, pundasyon, mga kapatid. Ngayon, si Pedro ang naging pundasyon ng itatayong iglesia ni Kristo, ni Yahushua. At si Yahushua naman yung pundasyon ng yung haligi nung ano na yon, nung iglesia na yon. Ang tawag sa kanya ay cornerstone, chief cornerstone. Pag sinabing cornerstone,
Kung wala yung cornerstone, mabubuwal yung buong eklesia. Siya yung cornerstone. Ang tawag sa kanya, rejected cornerstone. Diba? Yung cornerstone na yun, yun yung pinili ng Diyos na maging haligi ng iglesia ng Diyos. Si Yahushua yun. Alright, no? So medyo time na ba? Naku, magta-time na, no? Sige, basahin ko na lamang to, no? Kasi madali lang naman to. Hindi, wala namang talinghaga na dito, mga kapatid. Dahil sa maraming himala at kababalan ng ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at kanilang mga ari-arian itinunuring para sa lahat. So sila nag-ambagan sila. Sila yung magkakapatid na eh. Sabi ni Yahushua, sino ang aking mga kapatid at aking ina? Silang mga sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So sila, isa na sila. Magkakapatid na sila sa pananampalataya. Kaya ang ginawa nila, nag-ambagan sila, nag-ano sila, ah, nagtulungan sila sa pamamagitan ng mga ari-arian. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilihan ay binahagi sa bawat isa ayon sa pangangailangan. So walang mahirap, walang mayaman sa panahon nila kasi nagtulungan sila. No, nagbahagian sila ng kanilang mga kayamanan. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo kasi may templo pa ng panahon na yan, hindi pa nabubuwal, hindi pa nasisira. At nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Itong mga nagpira-piraso ng tinapay, hindi ito yung communion. Ibig sabihin na nagpira-piraso ng tinapay, figure of speech ito, na ibig sabihin ay nagsalo-salo. Kasi yung main dish nila dati, sa atin kanin eh, main dish natin, no? Ngayon, sa kanila kasi tinapay, yung main dish nila. Ibig sabihin, yun yung kinabubuhay nila, yung mga kinakain nila palagi, tinapay. Kaya nga, yung sinabi ni Yahushua, no? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kasi nga, tinapay yung sumisimbolo sa pagkain nila kasi yun eh. Kaya yun ang kanilang ano, di ba? Pero kung sa atin, no, hindi lang sa kanin nabubuhay ang tao. Pwede tayong hindi kumain ng kanin, no? Pero hindi tayo pwedeng hindi kumain ng salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng talatang yun, mga kapatid. Na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng mga tao. Ang bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga ang mga inililigtas. So every day nagdadagdagan sila yung mga yung mga kapatid. At kapatid natin din sila kasi nga bahagi na tayo ng sambahayan ng Diyos eh. Nasa iisang katawan na tayo. So magkakapatid tayo. So makikita natin sila in the future kung tayo mananatili hanggang sa bukas, mga kapatid. Kaya manatili tayo hanggang bukas sa ating pananampalataya at wag nating hayaang yung mga problema, pagsubok ang maging sanhi ng pagpigil natin sa pagsunod sa Diyos at pakikisama sa ating mga kapatid sa iglesia, no? Kaya purihin ng Diyos, yun lamang po mga kapatid, isang panalangin, ako na lang siguro mananalangin, no? Hallelujah. Tayo manalangin, naming Diyos, amang makapangyarihan, namang Yehova. We thank you sa lahat ng kapahayagan na binibigay mo sa iyong mga anak. Salamat at binibigyan mo kami ng karunungan sa mga salita mo at pinatutunayan mo iyon sa pamamagitan ng iyong mga propesiya at ng iyong mga salita, mga talata. Tunay nga na ang iyong salita ay totoo at ang iyong kautusan ay ang katotohanan. Pagbuklorin mo kami ng iyong mga salita at magkaisa kami at huwag mo kaming ihiwalay sa katotohanan sapagkat Ama, nais ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Turuan mo kami ng iyong mga daan at tulungan mo kami na makasunod sa iyong mga kautusan. Hayaan mo nga ang iyong mga anak ay hanapin ka ng buong puso at kaisipan. Ang sabi mo sa iyong salita, kung kami hahanapin ikaw ng buong puso, kay aming masusumpungan. Amang Yahuwa, salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa iyong mga anak, ng iyong isugo ang iyong bugtong na anak upang aming ah, maging hari, maging Panginoon at maging sanhi ng aming mga kaligtasan. Salamat sa pagkatubos mo at salamat sa mga katuruan mo. Salamat sa mga propesiya mo at sa mga ginamit mo mga tao upang ipahayag ito sa amin.
at aming kasiyahan na maging bahagi ng iyong sambahayan sa pamamagitan ng iyong pundasyon at haligi na si Yahushua HaMashiach. Kami ay ingatan mo sa iyong kapangyarihan, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, at ang bawat isa ay samahan mo sa kanilang mga paglalakbay, at kami lahat ay maging isa kay Kristo kung paano kayong ni Kristo ay naging isa. Salamat po Ama, ikaw ang maluwalhati at maitaas, at sambahin ka, purihin ka, at ito ang aming salamat dalangin sa pamamagitan ng iyong anak namin Panginoong Yahushua. Amen. So yun lamang po mga kapatid sa akin, binabalik ko na po sa host natin.